So ayan mga kapindot, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel, Kapindot Moto TV. For today's video mga kapindot ay i-review lang natin itong kinabit natin na sprocket, no? Nung last vlog natin, itong sprocket natin na 38 teeth. Ayan o. Ayan, tapos yung kadina natin na gold. So yan, naka-install yan. 38 teeth. Yan, 38 teeth. Tapos i-stock pa rin yung gamit natin na engine, 17 teeth. So testing natin to. Yan. So yan mga kapindot, testing natin ang performance nito. Tara mga kapindot. Subukan natin. So sa arangkada mga kapindot, walang magiging problema to. Kahit 1738 yung setup natin, baliwala lang sa kanya. Kahit sa ahon mga kapindot, hindi tayo mapapahiya dito sa setup natin na 1738. Yung una kasi 1736, so wala na yon yung sprocket na yon. Tapos naghanap ako dun sa Post motorcycle parts, wala akong makita na 36. Ang pinakamaliit nila ay 34. So ito ang binili natin, tong 38, kasi hindi pa natin nasubukan yung 34. Sa susunod siguro, pagka naluma na to mga kapindot, no, or napudpud na to, or kailangan ng palitan, subukan natin yung 34, 1734, o di kaya 1534. Yan, subukan natin. Palagay ko 1534 at saka yung setup natin na 1736 parehas lang sila mga kapindot. Kasi ng 1736 tapos papalitan natin ng 1534, pareho lang tayo, nagbawas ng tagdalawang ngipin. So ang kinalabasan nun pareho pa rin, pareho lang sila kasi nagbawas din tayo sa engine, no? Ganoon pa rin ang labas nun, parang wala kang binago sa 1736 at saka sa 1534. So dito ang speed ratio natin dito sa ating sprocket setup ay 2.4, no? 2.4, i-round off na natin sa 2.5. So nasa high speed na rin naman siya, nasa high speed na siya mga kapindot. So 2.4 o 2.5 pa baba, yun high speed na yun, pinaka high speed na yun mga kapindot. Kaya itry natin ang iba't ibang setup kung saan talaga yung mahirapan si Bipirman, no? Yung hindi siya komportable, no? Pero dito walang kahirap-hirap yung makina natin or motor natin. Swak na swak pa rin sa kanya yung 1738. Kahit segunda nga, arangkada ko yung segunda, baliwala lang.
Yan, nakasigunda tayo ngayon. Hindi lang makita kasi naharangan na ating crossbar, pero nakasigunda tayo ngayon. Tapos kung magtatanong kayo kung anong sprocket yung fit kay Beeperman 150, so kung napanood nyo yung vlog ko nung nakaraan na nagkabit tayo ng kadena at saka sprocket, so nakalagay din doon, no, kung anong sprocket na fit sa kanya, pupwede sa kanya, yung kasukat niya sa stock. So nakalagay naman doon na C 100N, no, na brand or motor, C100. Panghatawan rin to mga kapindot. Hindi lang tayo makahataw dito, gawa ng so marami ring sasakyan dito. Yan o, 3 sira pa lang, nasa 60 na ako. Hindi ko pa masya. Try natin to top speed, tanggalin natin to, or pansamantala alisin muna natin, ano, para makita natin yung kanya speed, yung top speed nya. So 3 sira pa lang tayo, nasa 3 sira. Kaya makikita nyo yan, ka 3 sira pa lang tayo. Yan. Pangratratan din to mga kapindot. May nakita rin kasi ako nito sa isang vlogger din, taga Iloilo yata, si Panilo Racing. Yon, shout out sa inyo mga idol taga Iloilo dyan, lalong lalo na kay Panilo Racing. Yan, nagsisit up kasi siya ng mga motor din. So nire-race nila, ano lang naman, friendly game lang naman sa kanila. Yan, tinitesting lang nila yung mga sit up nila, nagre-race sila. Yeah, shout out kay Panilo Racing. Yan, at sa mga tropa ninyong vlogger dyan, shout out sa inyong lahat. So nakita ko sa setup nya 1734. So kaya naman ni Beeperman, nag-race sila. So habulan talaga sila ni ni Rider 150 FI or carb yata yun, or FI. So kayang-kaya makipaghabulan ni Beeperman. Hindi naman nahirapan kasi di naman tayo laging umaano sa bundok eh. Patag naman tayo, nasa city driving naman tayo. So may mga paahon dito, pero mga slight lang, yung mga katamtamang ahon lang. Sa susunod natin na vlog, subukan natin yung top speed nito. Dito alanganin kasi dito mag top speed ka dito eh, maraming ano dito, sasakyan. So ito yung yung video na nais ko lang i-share sa inyo, no, lalong lalo na sa mga Beeperman user dyan na nahihirapan maghanap ng kaparehong sprocket ni Beeperman, no, sa stock. So yun, nasabi ko naman sa inyo mga kapindot, diba? Nasabi ko naman sa inyo kung anong brand, no, kung anong klase or anong motor. So nakalagay, ilagay na lang natin dito sa video natin, no, C100N ang nakalagay mga kapindot. So mamili na lang kayo dun. Kung wala kayong mahanapan na mga shop na nagbibenta ng ganon, punta kayo dito sa mga kapindot, sa may Manggahan. Kung manggagaling kayo ng Silang, Tagaytay,
o manggagaling kayo sa Palapala. So kumanan lang kayo dito papuntang Manggahan or papuntang Trece Martires, no mga kapindot. Tapos madadaanan nyo ang Pure Foods, no. Tapos dire-diretso lang kayo bago dumating ng Manggahan stoplight. Wala namang ibang stoplight dyan, or sa unahan lang ng Lyceum, no, Lyceum College mga kapindot. Sa unahan lang nun, kaunting-kaunti lang, or kaharap siya ng Royal Turn na pagawa ng mga inidoro. Nasa bandang kanan siya pagpapunta kayong Trece. So yun yung legit na bilihan ng mga parts ng motor, push, motorcycle, no. Bagong open lang yun mga kapindot. Ayan o, diba? Umaangat pang oh, diba? Sino, kasi may nagko-comment dyan sa atin, baka mayroon na naman mag-comment na hirap daw to sa arangkadahan pag mga ganito 1738, hirap daw. Tapos baka maputulan daw ng connecting rod. Mapuputol ang connecting rod mo kung pinabayaan mo sa langis yung motor mo, hindi mo inalagaan, no? Oh, di ba? Hindi ka mabibitin kahit sa singitan to. So puntahan nyo lang ang bagong bukas na motorcycle parts, post motorcycle parts. Ilalagay natin dito. Nasa bandang kanan sa harap ng Royal Turns, or sa unahan ng ano tawag nito, ng Lyceum. Yan, Lyceum. Ang katabi ng building na yon na gasolinahan sa may kanan, no, gasolinahan, katabi siya ng gasolinahan. Yan, COL yata yun, gasolinahan na yun. Nasa ground floor lang siya pagka nasa ano na kayo, nasa Manggahan, no, bago mag stoplight. Makikita nyo sa bandang kanan, kulay dilaw yung sticker or banner ng kanilang ano, no, or anong tawag dyan, kulay dilaw, may nakalagay na post motorcycle parts. So ang main nila niya nasa Quezon City, kasi yung main nila Quezon Ave. So nagtayo lang sila dito ng branch dito sa Cavite. So lahat ng mga parts ng kinakailangan nyo sa inyong motor, mayroon sila. So kaya doon ko to nabili, kasi nung wala pa yung ano na yan, post motorcycle parts na yan, yung branch nila, mahirap talaga maghanap ng sprocket ni Bipperman 150. Mahirap talaga. May nahanap ako nun na sprocket, yung 36 na nilagay natin dati dito. Malayo-layo din yun. Ang kuha na yun, tindahan ng mga parts na yun, Chinese yung may-ari, hindi nga marunong gaano magtagalog, kaya alam na alam niya yung mga parts ni Bipperman, no. So wala nang tanong-tanong, basta pagsabi ko na kay Bipperman, para kay Bipperman, binigyan niya ako, pati sa engine doon ko rin nabili. Sa bandang Trece din yan, papuntang Indang. So nahirapan talaga ako maghanap, buti mayroon sila, kasi pag sa ibang shop ako pupunta, wala, hindi nila alam kung anong kasukat ni Bipperman, no, sprocket, anong kapareho.
motor, lalong lalo na kay Biperman. So hindi lang kay Biperman, Suzuki o Rider, Kawasaki, mayroon sila lahat ng ng motor, mayroon sila. So hindi kayo mapapahiya pag doon kayo pumunta sa Post Motorcycle. Yan, malapit lang yan mga kapindot. Kung gusto nyo talaga maghanap ng pyesa or nahirapan na kayo maghanap ng pyesa ng inyong motor, so yan lang, puntahan nyo lang yung sinasabi ko mga kapindot, kahit na paulit-ulit kong sabihin dito, ang mahalaga makatulong ako sa inyo mga kapindot. Mabigyan ko lang kayo ng tip kung saan makakabili ng mga parts ng ating motor. Mura na, quality pa mga kapindot. Iba't ibang brand yung mga paninda nila. Mayroong racing part na mga seat na kadena, isang seat na yon. Ang pinakamataas nila na price yata 1.4 lang. Quality pa yon, racing parts pa yon. Wala kasi akong mahanap na nasa racing parts yung yung kaparyo ni Biperman Ang nakikita ko lang kasi lagi doon, malalaki yung butas, tapos ilang 6 na tornilyuhan yata, 6 na butas or 5 butas. 4 na butas lang ang hub nito kaya naghanap-hanap ako, may nakita ako. Tiningnan ko yung C100N, yung tiningnan ko yung sprocket, kapareho talaga. So kaya yun, nagkaroon ako ng ideya na yun na lang bilhin ko. Yun lang mababa natin na nakuha, wala tayong nakuhang 36, 38 mayroon sila, kaya ito yung nabili natin. 34 mayroon din. So tatry natin yun sa mga susunod natin na vlog. So pudpurin muna natin itong sprocket natin ngayon na nabili. Yan, walang kahirap-hirap yung motor natin. Marami may nag-comment kasi sa last vlog ko na setup ko 1736. Nag-comment na hirap daw sa ahon, hirap sa arangkada, o mabagal daw. Mabagal daw, puro lang daw, walang torque, puro power lang. So ewan ko lang, hindi ko lang alam sa ibang mga driver, basta ako dumidepende pa rin yan sa inyong pagmamaneho, dumidepende pa rin yan sa driver kung paano niya i-handle yung ganong setup, ako na-setup ko naman yun. Yung setup ko na yun 1736, di naman ako nahirapan, or di naman nahirapan si Biperman. Kasi alam mo naman kung hirap na, ba't mo pa pipilitin? Di magbawas ka, di ba? Ganoon lang naman yun Hindi naman tayo naka-automatic, naka-manual tayo, kaya ayun lang. Yun lang masasabi ko, depende na sa driver yan kung paano niya i-handle yung setup niya. Gaya nito, so kwarta marcha, hindi pa tayo humahataw, so maganda na yung birada niya. Kasi kung sanay ka na magmotor, walang problema sa'yo kung kahit ano pang mga setup yan. Kasi alam mo na kung paano siya i-handle Yan, ito yung sinasabi ko, madadaanan nyo itong planta na to, Pure Foods, yung gawing kaliwa. Ito yung
sinasabi ko na madadaanan nyo pag pumunta kayo dito sa Post Motorcycle Parts, no? So try natin dumaan dito sa shop nila. Ano lang natin, picture lang natin ng saglitan lang para may guide ko kayo mga kapindot. Hindi sana ako dadaan dyan, dito sana ako sa may kanto na to. Ayan o, ahon to. Wala naman kahirap-hirap, kwarta marcha pa yan sa ahon. Ramdam ko naman ang lakas ni Bipirman eh. Kahit may angkas pa yan, kayang kaya yan. Yan, itong sinasabi kong Lyceum. Yan o, yung Lyceum na yan, yan ang madadaanan nyo. LPU. Yan. So dito sa unahan na to, yan. Yan ang sinasabi ko, Post Motorcycle Shop. Yan, kaharap mismo siya ng Royal Turn. Yan, kaharap mismo ng Royal Turn yan. Yan, Royal Turn, no. Kaharap mismo. Itong building na to, yan, bagong tayo lang yung building na yan. Yan, sa baba sila, yung may gwardiya na yon. So yun, pinicture natin para may ilagay natin sa video natin. Thumbnail thumbnail natin para di kayo mahirapan mga kapindot. So tuloy tayo. So bibili tayo ng ulam. Bili daw tayo ng ulam, nag-text si Commander. Kaya daan tayo dito sa palengke ng Genstar Palengke. So ito yung sinasabi kong stoplight bago kayo dumating dito. Man. So lumiko tayo dito, no, kumanan tayo para dito tayo papunta sa may palengke. Dadaan tayo ng palengke. So yung padiretso na yun, yun yung pa 13. Padaanan natin yung Walter dyan, Walter Mart. Pag dire-diretsohin natin noon, Sim 13 papuntang Naik. Yun. Dito tayo, kaliwa tayo dito sa likod ng DB Mart. Papunta na to ng palengke ng Genstar. Lakas sumatak. So next time ano natin, try naman natin yung ano, 34 tit. Try natin kung mahihirapan siya. So kung hirap siya, di balik natin yung 38, no? Sa 38 tayo. Kasi na-try na natin yung 36. Hindi naman hirap yung motor natin. Goods na goods pa rin. So dito tayo sa palengke. Bili tayo ng ulam dito. Isda daw bibilhin. Sabi ni Commander, isda. So abang-abang lang sa mga gagawin natin dito kay Bipirman. Pagagandahin natin to. Kakabitan natin to ng mushroom na air filter, no, at saka breather filter. So dito tayo sa palengke. Dito tayo bilhin.
Yun mga kapindot, uwi na tayo. Kabili na tayo ng ulam. 300, 200. Dito lang yan sa Genstar. So pauwi na tayo. So nabili natin ng ulam ay pork chop, halagang 200. Tapos yung ulo ng yellowfin, so bali tatlo or 7 piraso na nakabiyak or nakahati, no? 7 piraso, 290. So nasa 290 siya. 290 plus 200, ano siya, 490 plus 260, 690, 750. So 750 yung nabili nating ulam. 750 kasi yung mga Ricardo na gagamitin natin napakamahal ang kilo. Napakamahal. Yung ano ba yun, 260, 490, 550, 750 nga. Kasi halagang 260 yung Ricardo natin. Sibuyas, kamatis, pichay, at saka ano ba yun, yung isa na yun. Yun lang yung nabili natin. Nagkahalaga na ng 260. Siling haba, yan. Ilang klase lang to na panghalo natin, oh. So nasa ano lang to, yung panghalo natin pichay. Kasi magsigang tayo. Pichay, kamatis, sibuyas, loya, siling haba. So 5, no? So 5 klase lang siya, pero umabot na ng tumataginting na 260. Ganun kamahal ang mga bilihin ngayon, mga kapindot. So ang ulam natin 2 klase lang, isda at saka karning baboy. Umabot na tayo ng 700 plus sa 250 na, mga kapindot. Oh, di ba? Ganun kamahal. So wala tayong magagawa kasi business nila yan. Alangan naman natin na buburautin natin yung business nila. Ganun talaga ang business. Hindi pwede tayong mag-business na palugi. So yan lang, mga kapindot, ang video natin ngayong araw. So nasubukan naman natin. Maganda naman ang performance ng sprocket setup natin, no? Panghatawan din talaga to. Kung tayo ay mga kaskasero, talagang okay naman to yung setup natin. So dito na tayo, no? May stoplight na dito. So dito ko natatapusin yung video natin, mga kapindot, kasi parang uulan na, oh. Nangingitim na ang langit. So maraming salamat sa inyong pagsama sa aking biyahe, mga kapindot, pauwi, no? At tayo'y malapit na rin. So hanggang dito na lang, mga kapindot. Maraming salamat ulit sa inyong panonood at walang sawang pagsuporta sa aking YouTube channel, Kapindot Moto TV. Yun, paki-like, paki-share. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pa-subscribe na rin ako, mga kapindot.
At pakihit na rin ang notification bell, i-bell all nyo mga kapindot, para every time na may bago tayong upload na video ay ma-notify kayong lahat. So yun, dito na nagtatapos ang ating video mga kapindot. Mag-outro na ako.